Good morning mga kumarites. Pagkagaling ko nga po doon sa aking lakad ay dumaan nga po ako dito sa Mercato. Ito nga po yung sadya ko, ang katol nga po na Trident. Kasi ito malapit doon sa amin. Kailangan mo pang sumakay ng tricycle para bumili nga po dito ng Trident. Dami ba naman ng lamok ay talaga namang ubos kaagad yung aming katol. Nakaraan nga po si Jowa, ang binili niya ay 20 piraso bawat kulay at konti na nga lang po yung natira. Dahil ako lang naman yung mamimili at mabigat nga rin po ito kahit papaano, kaya tigsa 10 nga lang po yung aking kukuhain. Lit nga lang po ako dito at kaunti lang yung kinuha ko dahil grocery na nga po ako nung umaga. Ito at kinagabihan nga kumarites, ayan, at yung suki natin ay bumili na naman nga po ng gin. Mga madalas na nagtatanong kung magkano nga po ang benta ko nito ay 70 pesos nga po iyan. Ito nga po yung mga napamili ko kumarites at hindi ko pa nga po ito naaayos. Pinamili ko nung umaga at ngayong hapon nga po ito. Dagdag na naman nga po ako ng mga alak dahil meron nga po dyan na isang piraso na lang yung natira. Ewan ko ba, kahit naglilista nga po ako, abay talaga namang meron pa rin akong nakakalimutan. Buti na lang talaga at malapit lang yung grocery sa amin at walking distance nga lang po iyon, kaya hindi nga po ako mahihirapan mamili. Ang hakbang nga lang din po at doon nga rin po si Jowa nagtatrabaho, kaya madalas pag umuwi siya ay namimili na muna. Sayang din kasi talaga pag hindi mo nga nabibigay yung mga hinahanap ng customer. May mga space na nga po dyan kumarites dahil nabili na nga po iyon. Pero hindi ko na nga muna dilagdagan yung iba dahil gusto ko nga po maubos na muna yung stock bago nga po magdagdag, or di kaya pag isa na lang na piraso. Lalo na malapit na nga po tayo magpalit ng taon, kaya dapat lagi nating tingnan yung mga expiration date ng mga binibili natin sa grocery para hindi nga tayo makabili ng expired na or yung malapit nang mag-expire. Kami nga pong nagtatanong, nag-PPM sa akin kung paano nga daw po kumita gamit ang cellphone. Dami naman talagang pagkakakitaan gamit nga lang ang cellphone mo. Kaya nitong pagiging content creator, pagpo-post nga po ng mga content araw-araw. Tapos ko nga mag-post ng content dito sa aking Facebook, ang next ko naman nga po ginagawa ay pinopost ko nga rin po ito doon sa YT. At yung mga product naman nga po na mga binibili ko online, pag nagustuhan ko nga po at maganda yung quality ay pinopost ko nga rin po yung link doon sa comment section. At nga po na ginagawa ko dito sa Facebook ay kumikita nga rin po ako kahit papaano. Hindi man iyon kalakihan kumarites, pero pag naipon nga po iyon ay talaga namang malaking bagay din at makakatulong sa atin. Ano nga daw po ba mag-umpisa? Ang magaling kaagad pag nag-uumpisa pa lang, kaya syempre hindi naman kaagad natin iyan mapapaganda yung ating content. Pero kung sa araw-araw nga po tayo gagawa ng content ay talaga namang mahasa din ang iyong galing. Parang din nagtitindahan. So umpisa at pag-open nga po ng iyong tindahan, hindi naman nga po kaagad maraming benta. Gaya lang din yan sa pagiging content creator na hindi naman talaga agad na maraming manunood sa iyo at mag-follow. Kailangan mo rin talaga mag-isip araw-araw ng iyong i-content. Willing kang i-share sa iyong mga followers at syempre sa iyong mga viewers. So, paano nga daw ba mag-umpisa kumarites? Syempre unahin mong alamin kung ano nga po yung mga policy na ayaw ni Meta. Policy nga rin po ng mga ginagamit mong platform. Pag once na nagkaroon ka nga po ng violation ay minsan mahirap din talagang tanggalin na iyon. At kung meron tayong gustong malaman at hindi alam, madali lang talaga at mabilis na solusyon dyan ay mag-search tayo. Yun lang kasi talaga yung ginawa ko kumarites nung naggagawa nga po ako ng mga content. Yung nag-try nga rin po akong mag-affiliate. Yan si YT, andyan nga rin po sa Facebook para naman nga po pag nag-search tayo ay meron nga pong lumalabas dyan na mga tutorial. Kasi naman nga po na magtanong tayo ng magtanong ay talaga namang kailangan na lang natin mag-search para tayo nga mismo ang makakakita ng kailangan gagawin. At sa pagiging content creator kumarites, kailangan din talaga na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan mo i-enjoy yung iyong ginagawa dahil kung hindi nga po ay talaga namang wala kang maiisip na gagawing content. Here nga po ako nag-umpisa gumawa ng content at araw-araw ko po talaga yun ginagawa at araw-araw nga po talaga akong nagpo-post. Kahit pagod masakit ang ulo ko ay talaga namang gumagawa ako ng paraan na makapag-post ng content. Dahil kung gusto mo nga kumita ay kailangan mo rin talagang gagawin iyon. Pero kung lagi tayong busy at lagi tayong tinatamad sa paggawa ng content, eh enjoy na lang natin dahil hindi nga po tayo pwedeng mag-expect na kikita tayo pero hindi naman natin ginagawa yung ating best. Ako talaga kumarites ay nagre-reply talaga ako sa mga tanong nga po, lalo na pagbaguhan. Kasi syempre para alam nga rin po nila yung gusto nilang malaman. Ang madalas ko nga pong sagot ay mag-search. Lahat naman ng tanong natin ay makikita nga lang po natin kung mag-search tayo kung paano nga po yung gagawin. Talaga yung pinaka-the best na payo na maibibigay ko sa inyo. Based nga po iyon sa aking experience dahil wala naman nga po akong kakilala at pwedeng lapitan. Nahihiya din naman ako magtanong sa ibang content creator dahil alam ko ngang busy din sila. Kaya ang pinaka-ginagawa ko talaga ay nagsisearch nga po ako kung ano nga po yung mga dapat gawin. So alam mo na kumarites, kung meron kang gustong malaman ay kailangan mo lang talagang mag-search. Saan ka naman maghanap ay meron talagang mga tutorial sa mga ganyan. Yung ibang mga content creator nga po ay tutorial talaga yung kanilang mga ginagawa. Share ko lang, pagdating naman nga po sa pricing ng ating mga paninda ay nakadepende talaga yan sa ating lugar. Ano kung dito sa aking pricing ay talaga namang hindi ako nagtataas ng presyo dahil yun nga po ay hindi ako nangungupahan. Dahil pa ako bumibiyahe at gumagastos ng gasolina dahil malapit lang yung grocery sa amin.
amin. Mahirap naman na magtanong ka sa akin ng presyo pero ikaw ay nangungupahan at gumagastos ng gasolina. Dahil sa pagpepresyo nga po ng ating mga paninda ay kailangan din nating isipin kung gumagastos ba tayo or nangungupahan ba tayo. At syempre iba't ibang presyo nga rin po doon sa ating mga binibilhan na grocery. So ayun lang naman ko Marites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.